Ang gaba dili magsaba o ang karma ay hindi nag-iingay. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat mga mahal ko pong mga kababayan. Dong Randy PH po pala. Bago tayo po magpatuloy sa ating pag-uusapan ay nakikiusap po ako na kung sana may ads na dumating sa iyong wall, wag mo po sanang i-skip kahit isang ads lang po. Dahil isa ka po sa mga katulong sa pagbibigay po natin ng tulong sa mga matatanda na hindi na po kayang maghanap buhay, kundi mabili lang po ang mga pagkain gusto nilang kainin dahil matagal po ako nagtrabaho sa Senior Citizens Office. At sana ko po kung bago ka lamang po sa aking channel ay nakikiusap din po ako na sana paki-like at paki-subscribe po. Eto na po. Pinangalanan na kahapon ng dalawang matitikas na senador. Kung sino ang utak ng lahat, sinuportahan si Master Sergeant Orly Gutesa. At ang itinuturo na utak ng lahat ay si Martin Romualdez, mga kaibigan. Siya po ang punot dulo ng lahat ng nakawan dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Lalong-lalo na po sa insertion sa budget nitong 2025, mga kaibigan. Ngayon, si Martin Romualdez ay isa ng ordinaryong congressman. Ngunit, drama lang po yun. Lahat ng mga kaalyado ni BBM na sa Kongreso, isang kumpas lang ni Martin. Susunod lahat yan sila. Kagaya din sa Senate na ang ibang senador ay takot kay Martin Romualdez. Dahil kung hindi sila takot kay Martin Romualdez, malamang hindi napalitan si Francis Escudero sa pagka Senate President. Ang nangyari, biglang nagkaroon ng kudita dahil di umano sa utos po ni Martin Romualdez. At ang isa pa po sa mga nakakataka ng mga kaibigan ay yung pag-question ni Ping Lacson sa mga inirepresentang mga testigo laban kay Martin Romualdez. At bukod tanging si Master Sergeant Orly Gutesa ay siya lang ang nakapag-pinpoint kay Saldico at kay Martin Romualdez na wala naman siyang direktang pakinabang sa pera na ninakaw di umano ng mga taong ito. Ngunit buong tatag at tapang ng loob, ang lakas ng loob na ipinagsigawan doon sa Senado. Ito pa ang kapuri-puri dahil sa sobrang tapang. Siyempre naman, Marines yan eh. Matatawaran mo ba ang Marines? Ras up yan. Kayang patagin kapag ang Manila, kapag Marines ang gumalaw. Ngayon mga kaibigan, ito pong ang ating isang butihing si Senator Panfilo Lacson ay hindi credible si Master Sergeant di umano, sabi niya. Samantalang si Senate President Chis Escudero at si Senator Rodante Marcoleta, sabi mas credible pa si Orly Gutesa kaysa sa kanilang lahat na naroroon sa plenaryo. Kaya nung hindi pa yata nakapaglalahati sa pagsasalita dahil binibirahan na siya ng husto ni Chis Escudero, mga kaibigan, biglang nawala. Nung ibalik ang kamera doon sa kinaupuan ni Attorney Skolbukol, ay si Ping Lacson na ang nakaupo. Nung sumunod na nag-privilege speech ang ating buting senador na si Rodante Marcolita,
Si Ping Lacson din ay nawala. Yung pumalit po sa kanya, mga kaibigan, si GBA Ejercito. Ngayon, ito po ang sabi ni Ping Lacson na hindi raw po credible na testigo si Master Sergeant Orly Gutesa kasi yung affidavit nga po. Ngayon, sa pagpasok pa lamang ni Sir Orly Gutesa sa Philippine Marine, sa hukbong pandagat ng Pilipinas, ay grabing BI background check na po ang pinagdaanan niyan. Dahil ultimo bahay mo kung saan ka nakatira ay pupuntahan po ang magba-background check po sa iyo. Hindi po Marines, hindi po Army kundi PNP. Pupuntahan po ng PNP ang bahay mo at i-check kung may asawa ka, diyan ka nakatira. At kung may kaso ka ba sa RTC, MTC, may record ka ba sa barangay at may record ka ba sa PNP? Yun po ang ginagawa ng pulis kung mag-background check. Parang meron pa rin po yatang yung barangay certification po. Kaya masyadong credible. At saka tumagal po sa intelligence department si Master Sergeant Orly Gutesa. Kaya ito ang sinasabi mo na not credible. Senator Ping Lacson, matagal ka pong AFP Police General. Naging PNP chief ka pa. Alam mo yan lahat. Dahil pinagdaanan mo ang lahat na yan, pati ikaw dumaan sa background check. Ngayon, ito po ang isang nakakapangamba po. Dahil di umano si Senator Rodante Marcolita ay di umano pinapatrabaho na. Ngayon, hindi lang po muna kami magsasalita, mga kababayan, dahil hindi pa confirm kung si Senator Rodante Marcolita ay pinapatrabaho na. Ngunit, kaibigan, kung isa ka sa may banta sa buhay ng aming mahal na si Caro Dante, hindi ka makatulog, wala kang kapayapaan. Buong araw at gabi, wala kang kapayapaan. Huwag mong gisingin ang natutulog na higante. Kasi pag ginising mo ang natutulog na higante, tsak may kalalagyan ka. Hahanapin ka kahit saan ka man magtago hanggang sa kasuluk-sulukan ng lupa. Hahanapin ka kung saan naroroon ang mga kasamahan namin, kaibigan. Kaya maghunos dili ka. Dahil hindi lang ikaw, pati pamilya mo, kapag ginalaw mo ang kadante, baka doon, hindi ko alam, baka doon na magtatapos ang lahat ng pangarap mo dito sa mundo. Kaya daanin mo sa diplomasya, daanin mo sa makabuluhang dialogo. Huwag mong daanin sa karahasan. Dahil kapag ginawa mo ang karahasang ito, tiyak, babalik sa iyo ng 100 beses. Yun ang paniguro ko sa iyo. Babalik at babalik sa iyo. At hindi ka magkakaroon ng kapayapaan araw at gabi. Makikita mo kung paano gumalaw ang nagkakaisa. Ngayon po, balik po tayo sa dalawa. Napurnada na po ang plano ng dalawa. Plan A, si BP Sara, tinaniman ng 125 million na confidential fund. Plan B,
insert po sila ng bilyon-bilyong halaga para sa flood control project na pinirmahan naman ni BBM. Hindi siya nagtaka na bakit ganun kalaki? Kasi pinsan niya. Dahil yun ang plano nila na si Martin Romualdez mismo ang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Plan C, yung People's Initiative. Dahil nga atat na atat itong isa na manguna sa o mamuno sa bansang Pilipinas na hindi naman karapat-dapat. So, ang ginawa, nagpaikot ng papers para sa People's Initiative magpapirma sa tao, kalakip ang panunuhol, ngunit hindi nagtagumpay. Plan D, impeachment. Dahil sa patibong kay Inday Sara, yung confidential fund. Impeachment. Niluluto. Pinatay nila ang interparliamentary courtesy. Note to tradition. Sa huling budget hearing ni Inday Sara doon sa Kongreso. Ngayon, mga kaibigan, ayun na, ang impeachment. Sa kabila ng impeachment ni Inday Sara na pinag-uusapan ng bansa, ay tahimik silang gumagalaw. Bilyon-bilyon na pala ang nakukulimbat nila gamit ang mga district engineer, mga consultant engineer ng DPWH na mangulimbat at gahasain ang pera ng taong bayan, mga kaibigan. Yun ang panglima nilang plano. O ngayon, dahil hindi po natutulog yung itaas, nakatingin po sa kanilang mga hindi kaaya-ayang gawain ang pagtataksil sa bayan, ang pangungulimbat, na ibisto tuloy sila sa kanilang mga ginawa, mga kaibigan. Ayun, sira ang kanilang pangarap sa 2028. Ito naman, ang mga congressman, sa bagay, mga senador talaga naman, mapagbigay ang mga senador, ang mga congressman, kung hindi pa, siguro, ito naaamoy ko po, na parang wala na pong maraming sesyon, wala na pong maraming tanong. Kasi, biglang sinuspende po ang hearing sa budget ni Inday Sara at inaprubahan na po ng Kamara. Ganon din po sa Senado. Ang isang senador pa nga, sa katunayan, sa katauhan ni Senador Bongo, nag-slash pa po siya ng kanyang budget. Ibigay lang po sa opisina ng ating butihing pangalawang Pangulo upang maging working Vice President si Inday Sara. Kaya, happy life si Inday Sara. Happy life tayong lahat. Kasi, yung burial assistance at marami pang iba ay hindi na bago. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagserbisyo sa taong bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at kaawan po tayong lagi ng Panginoon.